Magandang umaga mga bata! Nandito tayo muli upang pag-aralan ang asignaturang MTB MLE para sa una at ikalawang linggo. Ang ating aralin ay pagsulat ng talatang nagsasalaysay. Natutuhan mo sa nakaraang markahan ang tungkol sa mga panghalip pamatlig, tayutay na simile, pagkuha ng impormasyon mula sa mapa, at iba pa. Ngayon naman ay pag-aaralan mo ang mga elemento ng kwento o isang salaysay. Ipaliliwanag sa iyo ang kahulugan ng tauhan, tagpuan at banghay. Tutukuyin mo ang mga ito sa tulong ng mga halimbawa na iyong mababasa. Masdan natin ang pag-uusap ng dalawang batang ito. Eugene, mayroon akong kwento. Tungkol saan, Jonah? Maganda ba iyan? Ano-ano kaya ang kahulugan ng mga sumusunod na salita? Tauhan, tagpuan, at banghay. Ito ang ating pag-aaralan kaya makikinig kayong mabuti mga bata. Bawat tao, bata man o matanda, ay natutuwa sa kwento. Ganito rin ba ang pakiramdam mo? Maaari na ikaw ay sabik na nakikinig. Maaari ring ikaw mismo ang masiglang nagkukwento. Ang kwento o salaysay ay isang paglalahad ng tunay o kathang pangyayari tungkol sa isang tao, bagay, puok o pangyayari. Ano-anong kwento na ba ang nabasa o narinig mo? Kaya mo bang isalaysay ito sa paraang pasulat? Upang magawa mo ito, kailangang maunawaan mo muna ang mga elemento ng isang kwento. Ito ang ating pag-aaralan ngayon mga bata. Elemento ng kwento. Una, tauhan. Tauhan ang mga tao o hayop na gumaganap sa isang kwento. Ang halimbawa nito ay si Tina. Si Tina, batang 7 taong gulang, ay masayahin. Tinutulungan niya ang kanyang nanay sa pagtitinda ng kakanin. Mahalagang mabanggit mo sa iyong pagsasalaysay ang mga sumusunod: pangalan ng mga tauhan, katangian ng mga tauhan, at kilos na ginagawa sa kwento. Sa halimbawang ibinigay, nakasaad na ang pangalan ng tauhan ay si Tina. Ang mga katangiang binanggit ay siya ay 7 taong gulang at masayahin. Ang ginagawa naman niya sa kwento ay ang tumulong sa nanay sa pagtitinda ng kakanin. Pangalawa, tagpuan. Tumutukoy ito kung saan at kung kailan naganap ang kwento. Basahin natin ito. Madalas ang magkakapatid na sina Mal, Anna at Kate sa may tabing ilog noong wala pang COVID-19. Subalit nanatili na lamang sila sa loob ng bahay at doon maaaring maglaro. Isang araw, habang nag-aalmusal sa hapagkainan, ay pinaliwanag ni Aling Marilyn ang mga pagbabago sa nakagawian ng pamilya. Maaga na silang natutulog sa gabi. Ang mga salitang may salungguhit tulad ng tabing ilog, sa loob ng bahay, isang araw, sa hapagkainan at sa gabi ay mga salitang tumutukoy kung saan at kung kailan naganap ang kwento. Ito ang tinatawag na tagpuan. Pangatlo, banghay. Tumutukoy ito sa pagkasunod-sunod ng mga pangyayari o kaganapan sa kwento. Mayroon itong 5 bahagi. Una, panimula. Pangalawa, saglit na kasiglahan. Pangatlo, kasukdulan. Pang-apat, kakalasan, at ang panlima ay wakas. Pag-aralan natin ang bawat bahaging ito. Narito ang kwentong Ang Tuntunin kina Anton. Panimula.
Nagsimula ito sa ingay na narinig, ang mga nababasag na gamit sa bahay. Sinundan ito ng nagagalit na nanay dahil sa makalat na bahay. Ito ay ang panimula. Pangalawa, saglit na kasiglahan. Dito nagsisimula ang mga suliranin sa kwento. Pangatlo, kasukdulan naman ang bahaging kapanapanabik. Dito nagaganap ang tagpong may pinakamasidhing damdamin. Nangyari ito nang makita ni Anton na umiyak ang kanyang nanay. Sinundan ito ng pagbibigay mungkahi ni Anton na dapat magkaroon ng tuntunin sa bahay. Pang-apat, kakalasan o tagpong nagkakaroon ng lunas o solusyon ang mga suliranin sa kwento. Naging maayos ang pagsasamahan ng pamilya. Wala nang nag-aaway-away at masaya na sila. Panlima, wakas o katapusan ng kwento. Upang higit mong maunawaan ang tatlong elemento, narito ang isa pang halimbawa na hango sa awiting bayan na Ako Ay May Lobo. Ang lobo ni JP. Kahapon, matapos magsimba ay bumili ng lobo si JP. Naubos niya ang perang baon at naipon niya. Nagasta niya rin pati ang perang pangmeryenda na ibinigay ng kanyang nanay. Huwag na po ninyong itali sa braso ko. Pakiusap ni JP sa nagtitinda. Nagbayad siya at kinuha na ito. Dahil sa sobrang kasabikan at tuwa ay nabitawan niya ang lobo. Lumipad ito ng mabilis papaitaas. Nanlambot si JP. Naluluha siyang tumingala sa langit at pinagmasdan niya ang lumilipad niyang lobo. Naisip niyang nasayang ang pera. Ipinambili na lamang sana niya ito ng pagkain. Ngayon ay dumako na tayo sa mga pagsasanay. Para sa unang gawain, tukuyin ang hinihingi ayon sa kwentong binasa. Piliin ang letra ng tamang sagot. Unang bilang, sino ang pangunahing tauhan o gumanap sa kwento? A. JJ, B. JP, o C. J-Lo? Ang tamang sagot ay titik, B. JP. Pangalawa, saan at kailan naganap ang kwento o ano ang tagpuan nito? A. Sa may simbahan, B. Sa bahay ni na JP noong Pasko, C. Noong unang panahon sa Lobo, Batangas. Ang tamang sagot ay titik, A. Kahapon sa may simbahan. Pangatlo, saan galing ang perang ipinambili ni JP? A. Sa ipon at baon niya, B. Sa tatay niya, or C. Sa napulot niyang pera. Ang tamang sagot ay titik, A. Sa ipon at baon niya. Pang-apat, bakit nakawala ang lobo ni JP? A. Inagaw ng isang bata, B. Nabitawan niya, C. Naputol ang tali. Ang tamang sagot ay titik B. Nabitawan niya. Panlima, ano ang nadama ni JP nang makawala ang kanyang lobo? A. Natuwa, B. Nagulat, o C. Nang hinayang? Ang tamang sagot ay titik C. Nang hinayang. Nasagutan mo ba ng tama ang ating 5 tanong? Mahusay kung tama ang lahat ng iyong sagot. Ngayon naman ay basahin natin ang kwentong Batang Matapat. Nitong Lunes, kagaya ng dati, maagang pumasok sa paaralan si Mona. Nagtaka siya sa kanyang nakita sa may pintuan. Pitaka iyon. Dinampot niya ito at binuksan. Bigla siyang kinabahan. May lamang ilang perang papel at mga 3 o 4 na barya. Lalo siyang kinabahan. Ang sabi sa larawan, kawawa naman po ang may-ari. Tama ba na o mas dapat na? Litong tanong niya sa sarili. Sa huli ay nagpasya siyang isauli ito sa tulong ng kanyang guro.
Noong hapong iyon, ipinatawag si Mona sa opisina ng punong guro. "Magandang hapon po, Ma'am Elaine." Bati niya sa kanyang nakangiting prinsipal. "Binabati kita sa iyong katapatan. Tunay na ikaw ay isang huwaran." Ngayon ay sagutin natin ang pagsasanay na ito tungkol sa ating binasang kwento. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Isulat ang TH kung ito ay tauhan, TG kung tagpuan, at B naman kung banghay. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Unang bilang, ipinatawag siya sa opisina ng punong guro. Ang sagot ay titik, B, banghay. Pangalawa, si Mona. Ang sagot ay TH, tauhan. Pangatlong bilang, nitong Lunes. Ang sagot ay TG, tagpuan. Pang-apat, si Ma'am Elaine, ang punong guro. Ang sagot ay TH, tauhan. At panlima, sa paaralan. Ang sagot dito ay TG, tagpuan. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang 3, punan ng angkop na salita upang mabuo ang talatang muling nagsasalaysay ng kwento ni Mona. Isulat ang letra ng sagot sa iyong kwaderno. Talatang nagsasalaysay. Ang kwento ay tungkol kay A. Mara, B. Mona, isang batang matapat. Ang sagot dito ay titik, B. Mona. A. Lunes, B. Martes, ng may. Ang tamang sagot ay titik A. Lunes, ng may A. Napulot, B. Nahulog siyang pitaka. Ang sagot ay titik A. Napulot. May laman itong pera. Sa una ay nalito siya kung ano ang gagawin. Nagpasya siya na A. Itago, B. Isauli ito. Ang sagot ay titik B. Isauli. Nagpatulong siya sa kanyang guro. Dahil dito, ipinatawag siya ni Ma'am A. Ella, B. Elaine ang punong guro. Ang sagot ay titik B. Elaine. Pinuri siya sa kabutihang kanyang ginawa. Sinabihan siyang isang huwaran. Natutuhan mo sa araling ito ang pagbuo ng talata gamit ang mga impormasyon mula sa kuwento. Ilan sa mahalagang elemento ng isang salaysay ay ang mga tauhan, tagpuan, at banghay o mga pangyayari. At dito na nagtatapos ang ating talakayan para sa araling ito, mga bata. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood. Paalam!